Ito na po ang programa magbibigay saya, magbibigay ngiti sa iyo mga labi. Ang programa ay Manggigo Biloba. At punong-puno ng protina. Yung DJ nga lang mataba. Ito po ang programa Potpot and Friends. Mga kabarangay, good morning! Araw po ng Martes, mga kabarangay, March 5, 2024 sa ating kalendaryo. At magandang umaga sa inyo, mga kabarangay. Nako, araw na naman po kung saan tapos na ang long weekend. Sumpa, pero yung iba po natin kabarangay siguro nag-file ng leave. Nag-file ng sick leave para mahaba-haba yung kanilang leave, mga kabarangay. Siyempre, iba po dyan, no? Bago pa lang papauwi. Kasi nga, yung iba galing sa mga kung saan bakasyonan. Grabe no, napansin ko lang. Ang Pilipinas pala talaga, no? Ay isang bakasyon o kaya long weekend na tinubuan na bansa. Ganon. Baliktad. Oh, ang dami kayang holiday tsaka saka long weekend ang Pilipinas, kabarangay. Napansin ko oo, napakarami. Lalo na nung last year. Ang holiday po ay parang kaliwat kanan na. Di ba? At napakaraming long weekends, kabarangay. Which is okay naman yun. Kasi naman para sa mga kabarangay din po natin. Oo. Pero naalala ko yun yung mga rason dati. Ang rason talaga po dati para po bakit may holiday. Ang rason po para makipag-inuman lang po talaga. Ewan ngayon. Parang kanon din yata siya sa mga kabarangay po natin, busy na. Sa mga kabarangay po natin nagmamadali. Sa mga kabarangay po natin mga nakabis at babago pa lang magkain. Syempre sa mga kabarangay din po natin na bago pa lang pong gigising. Magandang umaga po sa inyo, mga kabarangay. Sa mga loris po natin, text lang po sa barangay. Text lang po natin 0950-73-81028, mga kabarangay. Babalik tayo mamaya with a song, Umiiyak ang Puso Ko. Dito yan sa Barangay FM Forever. This song. That was Umiiyak ang Puso by Paulette Cambronero, mga kabarangay. At syempre bago tayo basa muna tayo ng mga pabida na ating mga kabarangay. Kaya ko nagtaka din na yung sinabi. Good morning po, Papa Colette. Pabati naman po yung crush kong Chinito. Magandang umaga po. Ingat po palagi po. May nag-iintay sa'yo maganda dito. Salamat, Papa Colette. Ay, wow. Sana all. Sana ganyan lahat. Ay, naku. Nainis ako bigla. Time check na nga lang tayo. Oras pa natin. 6:32. Ngayong umaga. (6:47) ngayong umaga. Good morning and welcome to Potpot and Friends nga. Papa Colette pa rin on the radio. Batiin muna natin good morning sa lahat ng mga kabarangay po natin, ng mga nag-iisip ngayon na, hay, bakit hindi po mahaba-haba ang weekend, ang vacation? Nakulangan ka pa talaga. Ang haba na nga nun. Sa mga kabarangay, dahil po dyan dako muna tayo sa ating balita ngayong morning. Kumakalat na balita patungkol sa babaeng na biktima di umano ng paggagahasa ng mga nakasabay nito sa isang tricycle sa Barangay Santa Monica ay walang katotohanan, mga kabarangay. Dahil sa kakulangan sa atensyon mula sa kanyang kinakasama at kaya't nagawa umano ng isang babae ang gumawa ng kwento na nabiktima siya ng paggagahasa ng kanyang mga nakasabay sa tricycle sa Barangay Santa Monica, lungsod ng Puerto Princesa nitong Sabado ng gabi, March 2, 2024. Ayon kay alias Gemma, sa eksklusibong panayam ng Super Radio, lagi umano silang nagkakaroon ng pagtatalo ng kanyang kinakasama at hindi umano siya tinutulungan nito sa kanilang mga pangangailangan kahit hindi na umano siya nakapagtrabaho ng maayos. Bunsod dito,
Kaya't naisipan na umanong gumawa ng kwento upang malaman niya kung mahal pa ba siya nito o magbigayan siya ng oras at atensyon. Okay. Sa isinagawang investigasyon ng Police Station 2 sa pangunguna ni Captain Douglas Sabando, wala pang umanong katotohanan na naging biktima ito ng panggagahasa. Samantala, humingi naman ng dispensa ang alias Gemma sa City PNP, lalo na sa mga residente ng lungsod na nabahala at natakot dahil sa kanyang ginawa, mga kabarangay. Oo, na binabasa ko to, nawiwindang ako. Kasi nung kamakailan, di ba, nagkaroon po ng balita na kung saan itong week lang to, alam ko yun, itong week lang na nagkaroon nga ng ganyan nga, parang may nangyaring R-word, di ba, may rape case kumbaga. Tapos syempre lahat na bahala, talagang na-share na kumbaga nagkalat sa Facebook kabarangay. Tapos bigla na lang kahapon, para kahapon yata yung nabasa yun, nasimulan ko mabasa. Hindi pala totoo. Tapos ngayon, binabasa ko yung buong yung buong nung napangyayari. Dahil pala sa kakulangan sa pansin sa jowa. Naku talaga. Sarap manguro. Diba? Kasi may mga nakakabahala po yun kabarangay. It gives takot sa society. Oo, syempre sa mga kabarangay po natin, yung mga nagta-tricycle, yung mga mababawasan yung tiwala sa mga kabarangay natin, mga nagda-drive ng tricycle, di ba? So, sana po yan, yung ganyang uri ng away po, sana, isinay nyo na lang po kabarangay. Kumbaga sa inyo na lang po nangyari yan. Sa loob na lang po ng pamamahan nyo kabarangay. Which is very sad, pero sana, ito na lang ipagdarasal ko na sana maging maayos na yung relasyon nyo. Diba, te? Kung ano man yung nangyari, diba, sana, lesson learned na po kabarangay, ha? Huwag na po yung ganyan. Pero at the same time, sa mga ganyang uri ng cases, please mga kabarangay din po, mag-ingat po tayo, especially sa mga kababaihan din po mga kabarangay. Magdala ng peppers, kahit anong pang tulong, no? Kung may pepper spray nga, pwede, kung pwede lang, di ba? At the same time din sa mga kabarangay din natin, yan, sa mga aalis, sa kanilang kabahayan, siyempre paalala po mga kabarangay, i-text po ninyong magulang kung saan kayo pupunta mga kabarangay. Lagi dapat i-on at maging safe mga kabarangay. Dapat laging i-on ang inyong messenger o inyong phone para mabilis matawagan, at please mga kabarangay, stay safe po tayo mga kabarangay. Para sa ating weather update, ngayong araw po ng Marso, Asiko, Martes mga kabarangay, asahan po natin magiging maganda ang lagay ng panahon buong araw kabarangay. Oras 6:52. Balik naman, babakulat dito sa Barangay FM 4F 7 in the morning. That was Sa Iyong Mundo by Yaman. Nakakamiss yung ganun kanta, no? Ibayan mo ang iyong tanong. Nakakamiss sa kabarangay, no? Asya from Bernardo Chioson. Magandang umaga po. Isang good morning daw po sa ating mga kabarangay. Siyempre, good morning din sa iyo. Magandang umaga. Pabati naman po kami dito, Paps. Uy, good morning. Sa mga kabarangay daw po natin, pabida naman po kami sa Barangay Mariogon, Purok Bagong Lipunan, sa, Rosario, Banyo, De Los Santos family. Sa asawa niya daw kay Georgian, advance happy birthday! At naman po kita, yan po. Parequest naman po ng bigay ng may kapal. Maraming salamat. It's me, Rizzy. Good morning po sa inyo dyan. Happy listening and a happy birthday din po sa inyo kabarangay. Siyempre, good morning daw po muna. Happy listening naman daw po dito sa amin sa may San Miguel. Pabati naman din po sa aking minamahal na si Janice. Wow, good morning po. Pabati naman mula po kay Adrian. Maraming salamat po. Ayan, good morning. I love you. Dito sa radyo. Huwag sa radyo. Dapat sa tunay na buhay. Alright, diba? Hindi mo sabihin. Huwag dito, pero sige sabihin. Sige na, para proud sabihin, diba?
Pabati naman po. Maghapon daw. Maghapon. Baka hapon pa ito yung text mo. Pero sige, good morning daw sa'yo. Ayan, kay Cherry na nakikinig po dyan sa may BM. Happy listening po. Ayan, kay Cherry, maganda umaga po sa'yo. Good morning, happy listening. Papa ulit. Pabati naman din po kami dito ngayon. Happy listening din po sa may Santa Monica. Lahat daw ng mga kabarangay daw po natin nakatutok daw po ngayon sa Santa Monica. Ay, lahat po ba? Dapat true yan, ha? pag dumating po ako dyan sa Santa Monica, dapat may pa-float po dyan, ha? Ay, di. Kasi pag ganyan po, ay nako, ha? Dapat sigurado po may float, may pa-red carpet buong Santa Monica pag dumaan ako dyan. Sobra ka naman pampakulit. Ay, so sa pagbabalik, alamin na po na natin pag-uusapan. Pero mga kabarangay, oras muna natin, alas 7 ngayong umaga. Sa barangay, oras po natin 7:19 in the morning. Good morning sa mga kabarangay po natin, especially sa mga misis ng ginagawang psychic ang kanilang mga mister. Yung tipong tinatanong, ano ba ang gusto mo? Malay ko sa'yo. Okay ka lang ba? Oo, pero deep inside, hindi. Diba, yung mga pinapahirapan po, huwag yun naman din pahirapan mga kabarangay tapos mag-aaway pag hindi nasagot, papahirapan, di ba? Aawayin. Alam mo yung, pwede lang man lang sabihin kung ano yung kailangan, di ba? Ay, nako. Minsan po ba, simple lang po talaga yung mga bagay-bagay. Tayo lang talaga nagpapahirap sa buhay. No? O siya, dahil po dyan, usapin ngayong umaga mga kabarangay. Pag-uusapan po natin for today, ito nga po, usapin po natin. Mga kabarangay, kayo ba? Dahil nga, ngayon, masyado ng progressive ang buhay natin. Pag-usapan natin, okay lang ba na babae na ang mag-first move? Ulitin ko mga kabarangay, okay lang ba na babae na ang mag-first move? Ibig sabihin, babae na yung magpapakita ng nararamdaman, sila na yung tipong magpaparamdam dun sa guy, di ba, ng feelings, kumbaga, sa first move, ika nga, siya magsasabi na, uy, gusto kita ganon. Okay? O siya, 095073-81028 mga kabarangay. Dahil po dyan, basa tayo kasagutan, pabida ng ating mga kabarangay. Magandang morning! Sabi ho rito, galing from Facebook, galing kay Jo. Sabi niya, oo, may kilala akong ganyan. Well, at least diba? Kasi alam mo, sa part ng girls, what I've known mga kabarangay, syempre, nakasanayan na at alam, ito nung panahon kumbaga na babae ang nililigawan. Pero, kasi nga, progressive na tayo Kumbaga, ang layo na narating natin 2024 na nga diba? Ang dami na nangyari sa atin diba? Maraming nang nagbago, maraming nang changes. Kumbaga, kasama na yan dyan sa mga changes din kabarangay. So, ako lang din, in my own opinion, okay yun. Siyempre, lalaki ako Joke lang. Morning po, pabida naman po. Asking, may bahay na natutulog pa si Ruby Palay po. Yan kay Frenny Boy ng Westcomb Road. Uy, sa mga taga Westcomb Road, good morning po kay kanyang asawa daw na si Ruby Palay. Gising na daw. Hindi pala. Sorry, na-joke ko. Sa oras ba natin, 7:23, balik tayo mamaya, pinag-uusapan pa rin mga kabarangay. Okay ba na babae na ba ang mag-first move? Oo o hindi? Bakit kabarangay dito sa Barangay FM? Whatever.
sabi na po mga kabarangay, isang good morning po sa mga kabarangay po nating pagod na daw po sa buong araw. Hindi pa nga nagsisimula ang buong araw mga kabarangay. Sabi niya, ay pagod na po ako. Ayoko na. Pero sus naman sa mga kabarangay po natin. Alam mo, ang gulo talaga natin kausap, no? Yung tipong yun nga no, yung tipong sa mga kabarangay po natin gusto po ng long weekend, ng ganyan long vacation, pero yung iba nating kabarangay kapag nakuha na nila yung long vacation, yung long weekend, sasabihin na din nila, ay gusto kong magtrabaho. Diba? Sus! Ang gulo niyong kausap. Nako, Pat Pat Friends pa rin mga kabarangay. Okay ba na babae naman po ang magpo-first move? O hindi. Bakit kabarangay sa inyong kasagutan? Pabida 0950-7381-028. Mga kabarangay, sabi ho rito, Papa Colette, sa tingin ko po hindi pa rin po dahil po mag-iiba po ang itsura ng babae. In what way? In what way po mag-iiba? Magiging alien po ba ang babae pag gano'n? Lalabas po ba yung aswang yan? O lalabas na yung tunay na itsura ng toyo ng babae? Hindi, pero ako naman sa tingin ko naman hindi naman nakakabawas ng pagkababae ang pag-amin ng feelings ka barangay. Diba? Tsaka I think matagal na, diba? Na matagal na ang mga babae nagpo-first move. Hindi lang natin alam, especially yung mga lalaki. Lalo na yung mga girls na talagang gustong-gusto nila yung guy. Diba? Lalo na ngayon on Facebook, madali na lang react, diba? Lahat ng ipopost ng lalaki, may heart, adoy! Diba yung mga joke na pinopost ng lalaki kahit hindi nakakatawa, may haha, diba, na reaction. Kasi ngayon ang daling ang daling makipag-communicate. Pero at the same time, hindi natin maiano yung feelings natin, masabi. Diba? Even though napakadaling makipag-communicate ka barangay, ang hirap ibigay yung feelings ka barangay. Pero syempre in a way, diba, ngayon nga po yun nga madaling makipag-communicate like yung mga nagpapakyut, ganyan, di ba? Kunting lang. Tag dito, tag doon, message dito, message doon, di ba? React lang, tingin-tingin, like lang. Tapos, tingin sa story, di ba? Kasi yung story is kind of special sa Facebook kabarangay. The reason why is because kailangan mo siyang i-click. Tapos, pag once sa clinic mo, makikita mo yung mga taong nagtingin ng story mo, which is kind of special mga kabarangay. Kumbaga, doon mo nakikita kung sino yung nagsustok sa'yo. Diba, pag yung ina-expect mong tao, hinahanap mo doon sa story, sa'yo, ay, yun na, tinigil niya na yung story ko. May pinusukan niya pa. Ay, naku talaga. Sa panahon daw po ngayon, Papa Colette, okay na po yan na babae naman po ang magparamdam po. Basta po si lalaki dapat maging sila agad. Hoy, hindi! Balik na mo kaya Papa Colette dito sa Barangay FM. Forever ka Barangay. Good morning. Forever. That was River Maya sa kantang hinahanap kanang hanap, di mo na mahanap, kung pala nandiyan lang sa tabi kasi yung mata mo hindi mo ginagamit, tapos yung nanay mo magagalit sa'yo. Ang layo na ba? Good morning sa mga ganyan po natin, especially sa mga, alam mo, ito yung special powers ng mga nanay natin Yung mga nanay natin, may special powers na kung saan kayang-kaya nilang hanapin yung mga bagay na nawawala na hindi natin halos makita. Yung tipong magugulat na lang tayo nandoon sa tabi nila o hawak na nila. Yung as in talagang alam natin nawawala
Tapos pag sa kanila mo na hinanap, nasaan na yung ganito ganyan? Hindi mo kasi ginagamit yung mata mo, ganyan. May sermon muna yan. Siguro yung sermons, ano yun eh, parang orasyon kumbaga. Bago makita yung gamit, tapos magugulat ka na lang, hawak to ng nanay mo. O kaya nasa tabi niya na. Di ba? Makagulat ka na lang, what? Ano doon ako? At dahil dyan, pinun pa rin ang pinag-uusapan mga kabarangay. Sa tingin nyo, mas okay bang babae naman ang mag-first move? Sa inyong kasagutan pabida, 0950-738-1028 mga kabarangay. Sabi dito, galing kay 374, mas okay na yung babae ang mag-first move kasi mas genuine po yung feelings ng babae para doon sa guy. Not exactly. Pasensya, medyo skeptical ako doon sa genuine na word. Pero oo, kasi nga, may mga babae na hindi agad nagsasabi ng feelings. Kaya, mukha talaga siyang genuine. Pero at the same time kasi, may mga girls din kaya na umaamin in just the reason why ng titrip. Diba? Napagtripan ka lang. Yung iba yung parang dare nila dun sa mga kaibigan nila na umamin, 'di ba? Which is sometimes hindi nagiging genuine ka barangay. Alam mo, ang tao naman kasi boys and girls. Like I said, may mga lalaki at may mga babaeng masasama ang ugali. At may mga taong babae at lalaki na mabait din po kabarangay. Oo. It doesn't mean na babae ka ganito. It doesn't mean na lalaki ka ganito kabarangay. Na-generalize kasi natin yun eh. It's always ganyan. Na-generalize natin kabarangay. Which is really, really bad for Pero yun nga, sometimes kasi nga sa natin, na-expect na eh. Kasi parang lalo na sa mga sa mga tawag dyan, teleserye, na itatak na yun na lagi ang lalaki nagloloko. Diba? Parang hindi natin ina-accept na may mga babae din po nagloloko kabarangay. May mga tao ding masama talaga ang ugali. Pero, yun nga, mas okay nga yung babae kung mag-first move. Sabi dito, kung babae na po ang mag-first move, edi mas madali na po ang trabaho ng lalaki pasaway. Ay, di pa rin. Hindi porque sinabi gusto ka nung diba? Tsaka yun? Tawag dyan. May mga guys din na na porque sinabi yung na gusto sila ng girl, ibig sabihin magiging sila. Hindi. Kasi, like I said, kahapon, nasabi ko to kahapon, preference yan eh. Preference ng tao yun eh. Siyempre, hindi mo mapipilit porque nagsabi ng gusto, okay na, ganyan na gano'n. Diba? Ang tao may kanya-kanyang preference, may gusto yun sa buhay, diba? So, even though na ganun nga, babae nag-first move, diba? Hindi ibig sabihin ang resulta nun, sagot agad. Which is, diba? Iba din po ang panahon ngayon. Mga lalaki porket, kasi may tinatawag silang tawag dyan, naalala ko nung yung opportunista, tawag nila, di naman sa lahat naman ng pagkakataon, igagrab lahat ng opportunity, di ba? Lalo na't ayaw sa'yo. O siya, kasama mo na natin mag-save sa kantang Maria Clara dito sa Barangay FM. Balik tayo mamaya. Isang bansa, isang barangay, oras po natin, mga kabarangay, 7:53 na po ngayong umaga. Good morning sa mga kabarangay po natin na late na at inikot-ikot pa ni Kuya sa buong Puerto Princesa. Problemado na siya. Hindi niya na alam gagawin niya. Hindi rin siya makababa. Yung ini-imagine niya na, natatalon na lang siya. Kasi minsan talaga may mga driver po na hindi naririnig yung salitang para. Hindi nagwawala ka na, Kuya, para po! Ayaw ka ibaba. Sigaw ka na nagsigaw. Hindi ka man lang ibaba ni Kuya. Nag-enjoy ka kasama.
Hindi ka nga masyado nagsasalita. Natripan ka pang i-joyride. Dahil dyan, pinag-uusapan pa rin mga kabarangay. Okay lang ba na babae na po ang pag-first move? Sa inyo kasagutan, pabila 0950-738-1028 mga kabarangay. Sabi po rito, opo papakulit, matagal na po kami papakulit ng jowa ko. Ako ang first move, kaya ngayon kami na po. Ayan! Sa mga ano kasi ganito ka barangay, lalo na may mga lalaki kasing torpe talaga. May mga lalaki pong mahina po ang loob at may mga lalaki po na ayaw lang din umamin. Diba? Who knows? Diba? Who knows? Kasi ano yun ang tawag dyan, it's a risk-taking ang pag-amin ng nararamdaman ka barangay. Sugal ika nga. Diba? Pero, syempre at the same time, lahat naman po ay winners at the end of the day. Dahil ganito ka barangay. Hindi ka man, 'di ba, hindi ka man nasagot, hindi ka man, 'di ba, hindi mo man nakuha yung tamang gustong mong sagot, 'di ba? At least natuto ka. At least nalaman mo kaya mo ipaglaban yung nararamdaman mo, 'di ba? Winner ka pa rin doon sa part na 'yon. Siyempre kung naging kayo, 'di ba? Kung naging kayo ng guy, umamin ka, sinabi mo yung nararamdaman mo, edi that's good. That's a good thing. Diba? Happy. Pero kung hindi ka man sinagot, 'di ba? Hindi ka man gusto ng guy, 'di ba? It's a learning lesson sa barangay. Kumbaga, at least alam mo na sa susunod na magmamahal ka, kayang-kaya mong sabihin agad, 'di ba? Wala nang keme-keme ro, 'di ba? Kasi minsan both girls and boys, pag yung alam mo yung parang ayaw agad umamin, ganito ganyan. Minsan nagsisisi tayo sa uli kasi wala, niligawan na ng ibang tao eh. Pare-parehas yan, akala mo lahat yan, akala mo isa lang tao ang nagkakagusto dyan sa tao na yan. Naku, hindi ah. Oo, marami nagkakagusto dyan mismo sa tao na yan. Kaya expect mo, di ba, talagang i-risk mo, lalo na kung lahat nung risk taker din ka barangay, di ba? O siya, kasama muna natin Jason Mraz sa kantang I Won't Give Up. Balik tayo mamaya dito sa Barangay FM Forever. Oh, sabi ni hulang-hula ko na yan eh, ha? Late. Iisip siya tuloy ng dahilan nga. Good morning, welcome back sa Podcast and Friends. Good morning sa mga kabarangay po natin na 3 araw lang nagbakasyon. Isang long weekend lang, parang hindi niya na alam kung yung gagawin niya. O di kaya sa mga late na naman pumasok kasi nga kasarapan ng tulog kabarangay Dakotan. Good morning na lang din po sa mga kabarangay po natin bago pa lang nag-aagahan. Sa mga kabarangay po natin busy. Good morning sa inyo kabarangay. Podcast and Friends. Pinag-uusapan mga kabarangay, okay ba na babae naman po ang mag-first move sa inyong kasagutan? Pabida 0950-738-1028 mga kabarangay. Sabi dito, ako po papakulit. Sinabi ko agad pag gusto ko yung isang tao, i-reject niya man ako, at least una pa lang, alam ko na agad na ayaw niya ako. At least I try. Kaya ayun, hanggang ngayon umaasa pa din ako na magiging worth it lahat ng effort. Wala naman po siyang sinasabi na ayaw niya sa akin eh. Marunong naman po akong maghintay. Ay, taray. Wala, hindi sinasabi. Uy, delikado yan. Delikado yan, ha? Oo. Pero at least, teka lang. Girl ba to o boy? 374, babae ka ba lalaki? Pero yun nga, oo, yung sa girls, sa part ng girl, yung ikaw pa rin nanliligaw, dapat dapat in my own perspective, pag kunyari sa part na yun, sana yung kayo naman yung manigaw. Hindi po ibig sabihin na porket babae, hindi ibig sabihin porket babae ang unang umamin, babae na rin po ang maniligaw. For me lang ha,
Sana naman po, magkaroon naman po ng pagpapakilala. Date naman po ang mangyari. Kumbaga, kasi ganito, yung date kasi sa atin kabarangay dito sa Pilipinas at ang date sa ibang lugar ay iiba po ang ibig sabihin. Ang date po dito sa atin kabarangay, date na, pag magjowa na, date na yon, date yon. Magjowa na sila. Kumbaga yung lalabas, kakain sa ganito, date ang tawag doon. Yon ang ano sa atin sa Pilipinas. Pero ang date sa ibang bansa kabarangay, yun pa lang yung part na kung saan nagkakakilanlan pa lang sila. Parang ligaw stage yun. Oo. Doon pa lang. Kaya sana, ito sana sa part nung kunyari, yung girl yung umamin, tapos yung guy umamin. Sana magkakaroon man lang muna ng stage. Wala kasi siyang term wala siyang terminology. Pero sana magkaroon ng stage na kung saan magkakakilanlan muna sila, kilalanin mo muna isa't isa. Huwag mo naman masyadong madaliin. O kasi pag minadali mo ka barangay, eventually baka mangyari diyan di ba? Yung pala si guy ganito ganyan. O di kaya si girl ganito ganyan, di ba? Just to make it sure lang. Oo. Just to make it sure lang. Hangit naman na papasok ko sa relasyon na hindi mo alam yung nangyayari, di ba? Delikado 'yon. Kaya sana ganun, no? Kasi sa part ng lalaki, pag ang lalaki nagkagusto sa babae, may ligawan part. Oo. May ligawan part. Yun na yun. Doon na nagkakaalaman ka barangay. Kaya sana kung girls naman ang nagkaroon ng ganong sitwasyon, sana magkaroon din sila ng sitwasyon na kung saan magkakalanlan mo na kayo, di ba? Pero iba wala eh. Pag umamin, ganito ganyan. Paano sige? Sagot agad. Sabay-sabay. Mamot-sum-sum na agad. Ngalingan agad eh. Pero ano na, ako depende pa rin yan sa inyo kabarangay. Kung talagang gusto nyo yung isa't isa, gusto nyo na maging kayo, why not? Eh, diba? Walang pipigil. Sus Mariosep. ako lang naman para mas makilala lang naman yung tao kabarangay. Pero kung yun, ang intention nyo po talaga ay maging kayo, edi go! Diba? Walang pipigil. Diba? Go ahead! Hindi ba may magsabi na, ay, pinipigilan ni Babo kulit yung mga kabarangay natin. Hindi Ako lang naman para just to make it sure na talagang kasi ang goal dapat kasi ganito, ang goal sa relasyon kabarangay, yung maging kayo hanggang sa huli. Diba? Wala nang iwanan. O, kasi maraming mga kabarangay nang nasasaktan sa totoo lang. Oo. Tapos nadadala sa ano ng relasyon. May marami na akong kilalang tao na kumbaga takot na magmahal. Isa ako doon. Wow! Balik na po nga 824 dito sa Barangay Yamam Forever 30. Basa po muna tayo ng kasagutan pabida ng ating mga kabarangay. Sabi ho rito, kung sakali man po may umamin po sa akin na babae, sagutin ko na po agad. Grabe ganda-ganda. Pero sabagay ako din siguro. Hirap ng buhay. Life is hard. When it's very hard, ang problem. Ay, naku, kasi ang daming problema sa buhay, di ba? Oo, wag na di ba, dapat ka, kahit lalaki din eh. Pag ang lalaki umamin, wala nang ligaw, sagot agad. Kalukuhan yun. Ganun agad pag wala na. Sa tinagal-tagal na natin na nabubuhay sa mundo dito. Okay, yung pag humihinga, okay na yun. Naliligo naman siguro yan. Nagtutoothbrush naman eh. Sagot na lang. Naligaw. Sus naman. Patagal pa yung ligaw eh. Hindi, joke lang. Sabay ito mamaya 8:32 ngayong umaga. Di ba meron tayong ganong kanta? Yung katulad din ng Manila. Palawan. Ayun, Puerto Princesa, iba ka talaga. Meron din tayo, di ba?
Mas Anong pangalan ng kanta mo? Bumalik ka na asawa ko, pakiban po. Kasi po, may kanta si Papa Buloy na may kinanta po siya kabarangay. Original yung composition. Ano eh. Tapos ngayon, ang gusto niya mangyari, i-request daw po natin mga kabarangay. So, ako po ay humihingi ng tulong sa buong lungsod ng Puerto Princesa na i-ban po. I-request po natin no Papa Buloy. Okay? Ay type niyo po #no Papa Buloy. Okay? Siya po ay nagre-request mga kabarangay. No Papa Buloy. Okay? Yun lang. O nga, i-request po natin na wag pong i-play sa air. Nakakantayin nyo daw mamaya. Paparodi oh. Ano na ngayon? Anong kanta yun? Original? Wait, sabi na Waiting for Your Love yun eh. Oh, I'm waiting for your love. Sa kanya, sa balikan na asawa ko. Alam ko naman kung sino siya sabihan mo. Kurutin ko yung ano mo. Yung pisngi mo. Ngo! Bago tayo magtapos, ihahabol na ng lahat ng pabida at kasagutan nating mga kabarangay. Pinag-uusapan pa rin mga kabarangay, okay lang ba na mag-first move ang mga kababaihan? Sa inyong kasagutan, 0950-73-81028 mga kabarangay. Sabi ho rito, opo Papa Kulit, sa tinagal-tagal na po ng panahon, wala na pong Maria Clara ngayon. Uy, meron pa rin. Pangalan lang, ha? Ano? Maria Clara ka ba? Baka iba ang ano mo. Wow! Maria Clara? Ando naman eh. Meron pa naman. Pero it doesn't mean na yun nga. May pagkabaho sa baba. Alam mo naman, ganyan siguro naman dati kahit panahon pa ni Jose Rizal yung mga groups dati. Siguro naman din gumagawa din ng paraan, 'di ba? Mas ano lang sila, mas kalkulado lang at mas mahinihin lang po talaga sila gumalaw. Ngayon, kumbaga may mga babae na po na na tawag dyan, mga malalakas ang loob, gano'n. Pero ito, sa totoo lang kabarangay, ito ewan ko kung mag-a-apply ito sa lahat ng lalaki. Pero, karamihan ng kalalakihan, nai-inlove sa babaeng malakas ang confidence. Oo. Yung confident na babae. Hindi ko alam kung paano i-grasp yung word na confident. Basta po yung makulit, masayang kasama, hindi maarte, yung ganong quality ng isang babae kabarangay. Mataas ang chansang magustuhan ng isang lalaki kabarangay. As in, napakataas po kabarangay. Oo, yung very jolly. Confident ika nga yung word. Yan, yung yun nga, nagpo-first move, mga ganon. Mataas yung chance noon. Oo, na maging sila. Oo. Napakataas po kaysa dun sa mga babaeng yung mga mahinhin, yung ayaw mas mababa yung chance noon kaysa dun sa isa. Oo. Kaya ako sa inyo, girl. Kung gusto niyo maging kayo ng guy maging confident kayo doon lang sa guy. Huwag sa lahat ng lalaki, ha. Sa mo lang, sa gusto mong maging jowa o maging asawa. Siya mga kabarangay. Maraming salamat po mga kabarangay. It is na 8:47. Ako yung nakapiling this Martes. Martes pala.
Tapak ulit on the radio. Dito yan sa Barangay FM Forever.